sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po sa Los Angeles, California, bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na, mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 110 sa atin pong mga himnaryo. Kapatid, puso mo'y lakasan sa ating gawang kabanalan, panalangin sa gabi't araw sa Diyos Ama na lubhang banal. Ama namin mairugin, anak mong lumuluhay, iyong kokopin. Tanggap, Ama, ang pagdaing nitong humibig mong alipin. O Amang makapangyarihan, ikaw po ay tinatawagan upang kami huwag nang maligaw, kalangdas ng katotohanan. Ama naming mairugin, anak mong lumuluhay, iyong kokopin. Tanggap, Ama, ang pagdaing nitong humibig mong alipin. Kristo Jesus naming tanggulan, kami nawa'y pamagitanan sa lahat naming karaingan, nang kami dinggin sa iyong pangalan. Ama namin mairugin, anak mong lumuluhay, iyong kokopin. Tanggap, Ama, ang pagdaing nitong humihibig mong alipin.
purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Siyang may-ari sa atin. Patuloy tayo ng awitan, mga kapatid, numero 50. Ang susunod po nating aawitin. Ang pag-asa ko'y matibay kay Jesu-Kristong saligan, pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus naman, agad siya ang saligan. Hindi ako matitinag sa pag-asa kong matatag. Ano't bagyong malalakas, di ako mababagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal. Agkakasiya ang saligan. Wala akong pagkatakot sa kamatayan at sa pagkat siya ang pagnugot na sa akin ay kukop ko. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito. Sa mga ibon ng tukso, siya ang aking saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Atin pong patuloy na purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Awitin po natin ang huling awitin, 181, mga kapatid sa ating mga imnaryo. Jesus dakila sa amin ay tanglaw, nanging gabay ng aming buhay. Aming ponawa ay papanubayan ng lagi
Iglesia, ang tatag ng Diyos, si Kristo Jesus ang manlolobos, bayang hirap at mahal ni Jesus, ay sariling walhari sa Diyos. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin ang paraisong langit ay kamtin sa bawat ating bayay mahiling. Sa kalagayan sa sandaigdigan, kabalisa ay di maiwasan. Ang paglilingkod ay tibay ng dibdib, upang tamuhin natin ang langit. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin
Sa banal at dakilang linggo po ng umagang ito, na ngayon po ay Oktubre 6, 2013, inaanyayahan po muli tayo ng ating Amang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na tayo po ay muling magkasama-sama sa Espiritu. Kahit na malalayo tayo sa pangangatawan sa isa't isa, ipakita po natin sa Panginoong Hesus na hindi tayo nakakalimot sa ating mga banal na katungkulan, na paglingkuran po natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, o buo nating pagkatao, buong buhay natin. Tawagin na po natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay. Alalahanin natin ang pagliligtas, kailangang magpasimula sa atin munang mga sarili at sariling sangbahayan. Tayo po ay magsipaghanda na at atin pong awitin muna ang unang estropa sa numero 25 ng ating himno, at atin pong pailanlangan ng bunga ng ating mga labi, ng ating mga maiksing pag-aawitan, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, at pagkatapos po, iluluhod natin ang ating mga tuhod sa kanyang banal na pangalan, at hihingi muna tayo ng mga kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagawang mga kasalanan. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nagkatipon, umawit na hinahon sa ating Panginoon, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y mga galak, magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ang Diyos, sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos, napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa napakamalinis sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, pagkatapos na pailanlangan ka namin ng amin pong sama-samang tinig, alam namin hindi maganda ang aming tinig, Panginoon. Dadapwat nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, inialay namin sa iyong banal na harapan. Sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po, katulad sa masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Diyos, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na pangalan. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso, walang katapusan po naming mga pagpapasalamat.
Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Isang linggong mga araw ang pinaranas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, at maging sa aming mga kaibigan. Salamat, Panginoon, wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong pinakakain kami, binubuksan ng magagandang kapalaran sa sandali ng aming pangangailangan at mga mabibigat na karamdaman. Dinalaw mo po kami, hinipo mo ang aming pangangatawan. Pinalakas mo pa kami at pinagaling, Panginoon. Higit sa lahat, maraming salamat sa iyo. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, dinaragdagan, pinatitibay, pinatitingkad ang aming pananampalataya. Amen. Na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri at niluluwalhati namin ang banal, napakamalinis, sakdal mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Maawat mahabag ka sa iyong mga hamak na mga alipin. Nalalaman mo kung paanong lumakad kami, ginugol namin, aming isinakabuhayan, ang lakas, ang mga araw na ipinauutang mo lamang sa amin. Nakita mo rin ang marami naming kapintasan. Nakita mo rin ang marami naming mga kasalanan, pagkakamali, masasamang puso at mga isipan. Tama ka, Panginoon. Ikaw ang nagsabing, lagi na lamang masama ang aming mga puso. Mga abang tao kami, Ama. Bagaman kami, kinapitan mo ng pangalang Diyos at Kristo Jesus, nang kami po ay tumanggap ng banal na bautismo, nang sampalataya na namin ang iyong ebanghelyo, Aman Diyos, hanggang ngayon narito pa kami sa napakamandaraya, napakadilim na sanglibutan. Sa umagang ito, huwag mo po sanang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami turuan ng iyong mga banal at dalisay na aral. Ipinakikiusap namin sa iyo, anuman po ang nakita mo, narinig, nasilip sa amin, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak. Higit na nga po ng iyong mga lingkod na naghihirap at naghihikahos sa pang-araw-araw na ikabubuhay. Ano man ang kanilang pagkakamali sa iyo, Panginoon, ituring mo po taglay lamang ng kanilang kagipitan at mga pangangailangan, at kami na mga magulang na naglilingkod sa iyo, kung ano man ang mga kasalanan ng aming mga anak, mga manugang at mga apo, silang lahat na meron pang mga kabataan, idinadalangin namin, Ama, alang-alang sa aming mga paglilingkod sa iyo, ituring mong kawalan pa ng kanilang muwang kung paano ang tunay na pagkatakot sa iyong aral at palatuntunan, taglay ng kanilang mga kabataan. Panginoon naming Diyos, kung paanong kami na mga magulang nila na naglilingkod sa iyo, naging mga bata rin kami, sutil, matitigas ang puso, nagwawalang bahala rin kami sa iyong aral at mga katwiran. Alang-alang po, Panginoon, sa katulad ng pag-aaruga mo sa amin, pinalaki mo kami, ginabayan at inalalayan, hanggang sa aming mga pagtanda. Ngayon, binuksan mo ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Patawarin mo po ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, gamitin mo sanang muli ang bibig ng iyong hamak na dalawa mong alipin, ang iyong lingkod at si kapatid na Prospero. Ama, mahabag ka sa dalawa mong mga anak na ito. Amen. Kung sila man ay tinawag mo upang gamitin mo ang kanilang bibig, magparanas ka sa kanila, Panginoon. Sila ang unang-unang bigyan mo ng pagkatakot sa iyo. Sila ang unang-una mong turuan. Sila, Panginoon, ang gagabayan mo at ilalayo mo sa lahat ng tukso ng sanglibutan.
Banalin mo po't linisin ang kanilang mga puso. At kung sila'y nangangaral, lagyan mo nawa ng bisa't kapangyarihan ang kanilang mga tinig. Kung ito'y mapakinggan ng mga kinauukulan, sidlan silang lahat ng takot, panampalatayanan nila at huwag silang mag-alinlangan. Ikaw ang Panginoong Hesukristo namin, ikaw ang tunay na pastor, ang obispo, ang guro, ang aming saserdote, ang aming apostol. Wala kaming makikilalang sino pa mang tao na mangangaral at magtuturo sa amin kung hindi ikaw lamang. Panginoon po naming Diyos, idinadalangin din namin sa iyo. Sa araw-araw po sana, dadalawin mo kaming lahat. Iingatan mo po sana ang bawat isa sa amin. Bibigyan mo sana kami ng lubos na katalinuhan, karunungan, kung papaano kami makapamumuhay na may kapayapaan. Ilalayo mo nawa kaming lahat sa biglang kamatayan, sa mabibigat na mga karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. At isinasamot ipinakikiusap namin, hihipuin mo po kami sa iyong banal na iglesia. Kami na meron ng mga katandaan at inaalipin pa ng sari-saring karamdaman, at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Panginoon naming Diyos, higit na nga po ang iyong lingkod, ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si Glenda, si Concepcion, si kapatid na Floro, si Robert, si Mercedita, gayon din po si Olivia at si kapatid na Mirna, si kapatid na Adelino at kapatid na Expectacion Valencia. At ipinakikiusap namin sa iyo, Ama naming Diyos, huwag mo rin po sanang pababayaan ang maraming mga mahal namin sa buhay na pinasapitan mo po ng mabibigat na mga karamdaman, katulad po ni kapatid na Gloria Lucerna Gonzales sa malayong dako ng Bacolod City. Gayon din po, Ama naming Diyos, si kapatid na Aurora Domingo Gonzales sa Malibay. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Age Gonzales sa Nueva York. At ipinakikiusap namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga anak, mga manugang, mga apo, lalo na nga po silang lahat na nangingibang bansa at mga bayan. Hindi mo rin sila pababayaan. Gagabayan mo po sa kanilang mga kabataan. Hindi mo po ipahihintulot sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Pangunahin na nga po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Abner, gayon din po si Enrico, si Daniel at si David Valencia, si Shannon, si Analera, si kapatid na Bayan Guanson, gayon din po si Jacob Gonzales. Ama, mahabag ka kay Emmanuel, kay Bobby, kay Noel, kay Ruth at kay Joel, kay Teofilo, kay Rosemary, kay Flor, kay Irene, kay Cheche at kay Malu. At idinadalangin namin, Ama naming Diyos, huwag mo rin sanang pababayaan si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay, at lubusan mong kahabagan si kapatid na Flor Bautista Gonzales at si Rosemary Lucerna Gonzales. Saan mang dako ng sanglibutan ang mga mahal namin sa buhay naroroon sa araw at sa oras na ito. Hindi mo po sila iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. At idinadalangin namin, lubusan mo rin pong kaawaan at kahabagan na sila po sa huling araw matipon mo rin sa iyong banal na iglesia. At tutulungan mong kung ikaw ay dumating na po sa ikalawa mong pagparito, matupad sa aming mga mag-aanak, sa aming mga magkakaibigan at mga magkakapatid, ang ipinangangako mo pong kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Ama, dumadalangin kami na pagkatapos po na kami iyong turuan sa umagang ito, kami po iyong papatungan ng iyong makapangyarihang kamay. At ipinapanalangin din namin, tanggapin mo ang aming patuloy na pagpapasalamat sa patuloy mo pong pagpapalakas kay kapatid na Aurora Domingo, kay kapatid na Gloria at kay kapatid na Agi. Dagdagan mo pa sana silang lahat ng kapayapaan, ng buhay at ng kagalingan, at saan man sila maparoon, ang aming mga minamahal sa buhay ay gagawin mo ring mga mahal mo sa buhay. Ang aming mga kaibigan, gagawin mo ring mga kaibigan mo
Sa ganito, sumasampalataya kami. Sa umagang ito, kami yung binabasbasan at binebendisyonan. Pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Ngayon po ay ating pakinggan muna ang nakalipas na gampanin, babasahin ni kapatid na BJ. Talaan ng laro pagsamba sa Diyos, ika-18 ng Agosto, 2013, buwan bilang 33, araw na linggo. Kaya sumama sa Katigalas 8:35 ng umaga bilang pulis pa rin. Inasang na rin ang numero 89, 168-179. Kapatid sa Lugo Sancho Jr. bumati ng kapayapaan sa lahat pinasa ang mga pagpupulis sa mga ng kasulatan. Muli na sa may awiti ng mga kapatid ng bilang 131 senaryo at nangunan sa panayas sa magagawa. Ang gawin ng nakalipas sa pagsamba ay binasa ng kalim sa kapulungan at ipinitipan ng bago. Nagsumato ng Diyos sa pamagitan ng kapatid na pulalis at ng mga gawang sugo, sambalaan rin pamagat na. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagaan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaot mula sa balang kasulatan. Itinapakinggan tinanot natin na metagais bigla sa mga puso. Na matapos sa alin ang maning manong kapulungan bilang ng 163 seminaryo at ang kabaragay na Gonzales bilang sasama sa mga natanggap ng lahat. Dinaan kapulungan ng numero 22 seminaryo habing naganap ang mula Abulian, Kapitid Luigi Gonzales. Dinaan kapulungan ng Dr. Suelves basta ng Diyos ng kapayapaan na sumamagitan at sumang magagawa. Tapos sa pagsamba sa Galaprica alas 11 ng umaga, matapos sa uwitin ng Marcha National at ang lahat ng sa sumo. Abil ka abule, Isabel Pedro sa Bildo ng Kapitid. Sa atin pong napakinggan na binasa ni kapatid na BJ na ating kalihim, meron po ba siyang nakalimutang itala? Kailangan po ay ating itatala muna. At kung meron naman po ng mga nakatala pero may kulang o may pagkakamali, ayaw po ng Diyos na kulang ang ating mga gampanin. Kailangan po ito ay ating kumpletuhin. Kung wala naman po at ang lahat ay naaayon sa... Ang lahat po ay ating hahayaang mapasulat sa aklat ng ating mga gawa at pagtitibayin po natin sa pangalan ng Panginoon. Sa umagang ito, mapapakinggan natin ang isang napakagandang aralin na inihanay ng ating Panginoong Jesucristo upang siya nating pag-aralan. This is the continuation of our Thursday, October 3 worship. Ito po ang unang maglilingkod sa atin, si kapatid na Prospero Gonzales. Makinig po tayong mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating makapangyarihan, dadapot mahabaging Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, mabati po ako sa inyo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Noong pong nakaraang Huwebes, October 3rd, ay napag-aralan po ang naukol sa kalagayan ng isang taong nagpapaupa o yaong tinatawag na utusan o servant sa wikang Ingles. Dahil po rito'y sa pagpapatuloy ng araling yaon sa linggong ito, sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Romanos 14:4, ganito po ang ating muling mababasa. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya ay maitayo. Ito pong talatang ito ay nais ko po sanang balikan muna natin nang mayroong isang nagnanais na makarating sa langit o nagnanais na maging tagasunod o alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagtanong sa kanya habang siya ay nangangaral. Sabi po ng lalaking ito, Panginoon, ano ang nararapat kong gawin o ano po ang mga kautusan na nararapat kong sundin upang ako po ay maging karapat-dapat sa Kanya o makarating sa langit? Ang tugon po, kung inyong maalaala ng ating mismong Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, una't higit sa lahat ang unang utos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat sa iyong buhay. Ibig sabihin, uunahin
ang pag-ibig, ang pagsamba, ang pagluwalhati, ang pagsunod sa ating dakilang Diyos. At ang pangalawang utos, iibigin mo ang iyong kapwa ng katulad sa pag-ibig mo sa iyong sarili. At sa ganitong utos, nabubuo ang lahat ng mga kautusan. Dahil po rito, mga kapatid, nang mabasa po natin at ipangaral sa mga taga-Romanos na mga kapatiran natin noon, nang sabihin ni Apostol Pablo, sino kang humahatol sa alila ng iba? Ang atin pong tutukuyin muna sa pag-aaral natin ito ay ang ating pakikipagkapwa-tao sa ating kapwa mga tao na nilikha ng ating dakilang Diyos. Sa wikang Tagalog o sa wikang English po, yung pong talatang yaon na 14:4, ang sabi po roon who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth, yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Ano po baga ang ibig sabihin ng salitang alipin o servant sa ating pong paksa na isinasaayos ngayon at ating pinag-aaralan? Ang wika rin po, ayon sa ating mga tao, ang isa raw po palang servant ay isang taong employed to work for another, especially one who performs household duties. Ibig pong sabihin, katulad ng ating nalalaman, ito ang ating mga katulong sa bahay. At sa Tagalog, upang lalong malinawan natin, ang isang alila ay isang bayarang utusan upang gumanap ng gawain sa ating tahanan na ipinag-uutos sa kanya. Kaya nga po, ang alipin ay tumatanggap ng kaupahan upang maglingkod sa iba. Amen. Dahil po rito, mga kapatid, ayon po naman sa Biblia, ano po ba ang higit at higit na isinasaad tungkol sa kahalagahan ng isang estado ng tinatawag na isang servant o ng isang katulong? Basahin po natin sa pagpapatuloy at sa pangangaral pa rin sa mga kapatiran natin noon na nasa Roma, sa 6:16, ang wika po doon. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima? Amen. Alam po ninyo, mga kapatid ko at aming mga kaibigan, kayo na sana ay mga nangakikinig. Namnamin po natin ang talatang ito. Nang ito ay pangaral at nang ito ay masulat, ito po ay tunay na napakahalaga hanggang sa kapanahunan ito. At ito ay tunay na totoong-totoo at tunay na nangyayari sa atin. Hindi po dahil sa alipin ang ibig sabihin tayo ay naroon ng lagi sa kalagayang yaon. Kung hindi higit sa lahat, pakinggan ninyo ang isang katotohanan ito. Kung ang isang tao, mga kapatid, ay naroon sa kalagayang siya ay isang sugarol, siya ay isang tinatawag na mahilig na magpunta sa mga kasino, mahilig na magmadyong, mahilig na sa karerahan. Tanungin ninyo ang inyong mga kamag-anak o ang inyong mga kaibigan o maging ang inyong mga asawa. Hindi baga sila ay alipin ng kanilang mga kinalolokohan? Alam po ninyo, ang isang sugarol, malilimutang kumain, wag lamang makali sa kanyang pagsusugal. Ang isang sugarol, hindi baling maglakad, matalo na lahat ang kanyang salapi, maglalakad niyang pauwi sa kanyang tahanan, makapagsugal lamang siya. Bakit? Ang wika po ng banal na kasulatan, kanila nang inihandog ang kanilang sariling pinakaalipin at sila'y tumatalima. Saan? Doon sa tunay na umaalipin sa kanila. Yung aliping inyong tinatalima
kayo ay nagiging alipin noong inyong tinatalima. Kaya nga ang nangyayari sa pagtalimang yaon, ang aliping yaon, ang wika po ng banal na kasulatan ay nagiging maging makasalanan sa ikamamatay. Ano pa? Ang tawag ng laman. Pasensya kayo mga kapatid, sapagkat tunay ito ang nasa kapaligiran at itong patuloy na nangyayari. Yan pong mahilig sa mga pambababae. Pero ng number 1, meron pang number 2. At ako na may hindi nagtataka. Magalit na nga po, katulad ng sabi ni Ka Junior. Maaaring alam ninyo kung sino itong sasabihin ko sa inyo. Pero po tayong politiko, hanggang ngayon, abay naalis na sa pagka-presidente, abay nahalal pang alkalde ngayon. Pagkatapos, yung kanyang number 2, alkalde pa nung kanyang bayang inalisan. At pagkatapos, ano pa po, yung kanyang anak na nasasangkot sa numero 1 sugal na huweteng. Dahil sa mga paglalagay-lagay, hanggang ngayon ay isa pang senador. Tinatalim at kinokonsente ng pangkasalukuyang kapanahunan. Bakit? Sapagkat sila'y naging alipin noong kanilang tinatalimang, ibig sabihin, noong kanilang mga pinaggagawa. And this is now the present situation that we have in our society, which is being accepted. Wala, nakangiti pa. Alam po ninyo, madalas, aming pagmumuni-muni, saan man, maging sino mang mga Pilipinong, meron pa rin kaliwanagang kaisipan. Tanungin po ninyo, ang mga Pilipino, ang mga taong nanggaling dyan sa atin, ang laging sinasabi nila, hindi natin masisisi ang bayan natin sapagkat sila na rin naman ang may gawa ng kanilang pangkasalukuyang kinasasadlakan. Totoo nga na ba? Bakit? Aba yung marami siya na ninyong inilalagay sa katungkulan. O ano pa ang isa? Tampo ninyo kaming mga Pilipinong naririto sa ibang bansa. Ang aming damdamin, ang aming mga kalooban, ang aming mga mata ay tunay na lumuluha. Bakit? Sapagkat nakikita po namin ang patuloy na kahirapang kinasasadlakan ng ating bayan. Ipin ninyo, sa lapi ng bayan, 8 bilyon, 10 bilyon, pinaghati-hatian, nino ng mga taong wala namang kinalaman. At pagkatapos, anong sabi ng sinasabing tumanggap ng salaping tulong sa kanilang mga kabuhayan upang ang kanilang mga pagsasaka, upang ang kalagayan ng kanilang komunidad ay umunlad, nawala, hindi nila tinanggap, mga taong namumunini sa kabanang yaman ng pamahalaan, dadapat hanggang ngayon nisa, walang nakademanda, walang nakakulong, at itong mga mahalaga, mararangal na tao, kuno ng ating bayan, mga representante, mga senador, naging presidente, nakangiti pa kung ano-anong mga sinasabi ng bayan. Ang tanong, nasaan ang pera ng bayan? Nang tanong ko sa inyo, pagkatapos, nakangiti pa kayo, puro imbestiga, alipin kayo ng inyong pinaglilingkuran, ng pag-ibig ninyo. Saan? Sa salapi. Amen. Ano pa? Sa banal na kasulatan, tunay ang galit ng Diyos, daman-dama na sa ating bayan. 2 linggo na ang nakararaan ng aking sabihin at ito po ay tunay. Ay pinagkaloob ng Diyos at tunay na aking nabanggit, ni hindi ko po pinag-aralan nung sumandaling iyon ay aking sinabing ang ating bayang Pilipinas ay nasa ilalim na ng sumpa ng Diyos. Yan, doktong-doktong na ang kasamaan. Sa drogang-droga na lamang, ilang kilo, ilang bilyon-bilyon na yan nakukuha na yan, nakukumpiska. Bakit patuloy pa rin ang kalaganapan ng droga sa ating bansa? Yan, meron namang pinatay na isang balikbayan at pagkatapos isang magkalipin na isang 20 anyos yung babae pinakita sa TFC nang dahil sa droga. Ang pumatay,
Yan pang kinandili nitong balikbayan na ito na galing sa Amerika. Ano po ang sinasabi? Katunayan, ang wika ng banal na kasulatan, alipin kayo ng inyong tinatalimang pinaglilingkuran. Ang tanong, yan ba ang pag-ibig sa iyong kapwa? Mga kapatid, ang wika ng banal na kasulatan, mga alipin kayo ng inyong tinatalima, na ito ay sa kasalanang sa ikamamatay. Dahil po rito, ano po baga naman ang banal na payo ng Diyos sa lahat ng mga bayaring alipin na nagsisipaglingkuran sa kani-kanilang mga Panginoon dito po sa Efeso? Pagkat tayo po ay bibliko, babasahin na po natin ang mga salita ng Diyos sa pamagitan din ng mga banal na taong kinasangkapan niya upang ito ang siyang sumulat at magpaliwanag at magpangaral sa mga naunang kapatiran natin noon sa iglesia. Ang wika po rito sa 6:5 sa Efeso, mga alipin, magsitalima kayo sa mga iyong ayon sa laman ng inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Ano po ang isinasa dito? Kung tayo po naman ay tuwirang sa paghahanap buhay ay tunay na tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, sa ating Panginoon, siyang nagbabayad sa atin. Ang wika ng banal na kasulatan, simpleng-simple, tumalima tayo katulad kung ikaw ay maglilingkod o naglilingkod sa ating Panginoon. Ano bang nararapat sa paglilingkod sa Panginoon? Ang wika ng banal na kasulatan nga, uunakin mo siya. Laging isa sa isip mong kabutihan ng iyong pinaglilingkuran. Maging tapat ka, katulad ng inaasahan ng Diyos sa iyo na paglilingkod sa Kanya, na iibigin mo siya ng una sa lahat at higit sa lahat. Ano pa? Sa 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Di po yung naglilingkod nga kayo, pagkatapos nakikita lamang ninyo, totoo ito. Merong mga katulong, merong mga driver, magaling ang amo ko, ganyan ganito. Pagkatapos, sa TV rin, di pinakikita. Siya pang ninanakawan. Kailan lamang at napakarami, paulit-ulit. Abay, kinuhang, tawag dito, utusan sa bahay. 3 araw lang naglilingkod sa bahay. Sabi, mabait ho naman niya, galing pa sa agency. Abay, umalis lamang yung amo Nalimas na lahat yung kanyang mga jewelries, yung kanyang mahalagang bagay nasa bahay. Pinakita pa sa CCTV. Ito, mga kapatid, ang tunay na panahon na nangyayari ngayon. Lahat po ito nakalagay sa banal na kasulatan. Ito ba ang pag-ibig sa kapwa mo, tao na sinasabi ng Diyos? Ano pa? Sa 7, maglingkod. Ito po ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng Panginoon, at hindi sa mga tao. Wika po ng banal na kasulatan. Kung kayo ay meron sanang GMA channel, yung sa kila Big Soto, sa Itbulaga. Doon po, ako, nalulugod doon sa palatuntunan na Itbulaga. Pinamamahagi nila ang kayamanan ng GMA. Araw-araw na ginawa ng Diyos, maliban na lamang po kung linggo. Halos 100,000 piso. Mga bagay, materyales, higit pa. Namimigay nila, namimili sila ng mga mahihirap na tao. Nagkakaloob nila ang bahagi ng kinikita ng GMA upang maibsan man lamang, matulungan araw-araw ang mga nangangailangan ng mga Pilipino. Doon po, walang binabanggit na kapulihan, walang tuwirang
itinataas ang kanilang palatuntunan. Kung hindi doon ay makikita mo ang kanila pang mga sinasabing, sige po, sana ang perang yan ay inyong mapalago. Sana ang kaunting tulong na iyan ay makapagpatuloy ng pag-aaral ng inyong mga anak. Sana lahat sa kabutihan ng kanyang kapwa-tao. Ito ang isang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Ito ang sinasabing may mabuting kalooban. Tulad ng ipinalabas pa rin sa TV na isang bulag nakakapa-kapa ng kanyang hinahanap na pitakan na nalaglag, na naglalakad sarili. Sa dinami-dami ng kanyang nasa lubong at nakakita sa kanya, walang pumapansin. At salamat, nung meron na yatang mga 1 o 2 oras, ay merong mag-asawang hirap din naman sa buhay. Ang sa kabila ng lahat, tinulungan siya hanggang siya ay makarating sa kanyang paroroonan. At doon, nakarating ang pobreng bulag. At doon ay tuwirang natulungan niya. Pinakita ng mag-asawang ito. Ang alin? Ang tuwirang pagtulong, ang tuwirang pag-ibig sa kapwa. Ito po ang sa material. Ito po ang sa pisikal na ating pinag-aralan tungkol po sa talatang ito na ating pinagkaloob ng Diyos upang ating tuwirang suriin. Ang tanong pa rin po natin, bakit po ba naman ating pinag-aaralan ang mga bagay na ito tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa? Ang wika po ng banal na kasulatan pa rin, sa aklat pa rin po ng Efeso 6:8. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Maging alipin man siya at laya. Alam po ninyo, sa kapanahonang ito, bagay, maaaring sabihin natin ang dahil sa kahirapan. Nangyayari na nga po, ngipin sa ngipin, parang buhay dagana. Ang kalagayan ng ating bansa, totoo po yun. Sa nakikita namin sa TV, sa mga nangyayaring mga krimen. Bagay, dito rin po sa Amerika, meron yan. Dadapat dito po sa Amerika, para ikaw ay talagang mamulubi, para ikaw ay talagang mahirap, sira na ang ulo mo. Bakit? Dito po sa Amerika, huwag mong sabihin, hindi ka maaaring makapagtrabaho. Kahit na paano po, meron kang matatrabaho po rito. Alam po ninyo, dito sa Amerika, marami po ring namumulot dito ng mga plastic, ng mga bote. Nabubuhay ang mga tao. Kasipagan po lamang ang nararapat. Dadapat ano pa rin ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kung sa ating mga pinagpala, kung sa ating mayroon, kung tayong may nakaangat sa ating buhay, tayo ay tuwing nagpapakita ng ating pag-ibig sa ating sariling kapwa, lalo na nga po doon sa mga mahihirap. Ang wika ng banal na kasulatan, yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin man siya o maging laya. Kaya at gayon din sa Galatia 6:7, huwag tayong padaya, huwag kayong padaya, ang wika pa rin ni Pablo. Ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Hindi po, alam po ninyo, totoo po ito Hindi po sa pagtataas ng sariling bangko. Pag kami po ay umuwi ng Pilipinas, alam naman ninyo ang ating bayan, kami po doon sa Victoria, Laguna. Dalas po may lumalapit sa inyong abang lingkod at maging sa aking may bahay. Sa tuwiran po, totoo po ito. Ngayon, maaaring sabihin ninyong itinataas namin ang aming sarili. Alam ba ninyong aking may bahay, madalas may uwing mga damit. Yung pong mga damit na hindi naman kalumaan. Talaga pong ang damit po rito sa Amerika ay malulunod ka. Napakamura po ng mga damit dito. Ganon din po ng mga sapatos. Alam po ba ninyong isang malaking kahong sapatos lagi ang inuuwi namin? Bakit? Yung pong mga kapitbahay namin, yung pong mga kamag-anakan,
hindi maaring hindi lumapit at bumulong sa iyo. Kaya ano po ang aming gagawin? Kami nahigit sa lahat, pinagpapasalamat ang lahat ng mga bagay sapagkat katulad ng sinasabi ni Job, hubad akong ipinanganak mula sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong haharap sa kanya. Ani namin ang mga pagpapala at mga pagbibiyayang ito kung hindi ang patuloy kaming pasalamat. At higit sa lahat, sundin namin ang nasasaad sa banal na kasulatan, kahabagan namin ang nararapat na kahabagan. Ito po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Kaya nga po, ano po ang sinabi po ng banal na kasulatan? Yamang nalalaman ninyo na ang anumang mabuting gawa ng bawat tao, kung anong kanyang inihasi, ganon din ang kanyang aanihin. Yaon ang aming sinasampalataya ng tatanggapin namin sa aming dakilang lumikha. Kaya po, ito ay para sa lahat. Maging ikaw man ay mahirap, maging ikaw man ay alipin, maging ikaw man ay laya, maging ikaw man ay miyembro ng Iglesia ng Diyos o hindi, sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya sa lahat, maging ikaw man ay hindi nasa Iglesia o maging ikaw man ay hintil. Ang Diyos tunay nagpapaulan sa lahat ng tao. Tunay baga ito? Mateo 5:45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Alam po ninyo, ang Diyos pantay-pantay, binibigyan ng pagkakataon, maging yaong mga taong hindi pa siya lubos na kinasampalatayan at kinikilala. Sinabi kong mga taong hindi pa siya kinikilala, mga taong hindi pa siya sinasampalatayanan. Bakit? Ito rin yung mga taong nagsasabing, abay, pare-pareho naman na niya, Diyos. Kung kayo anya'y diretso, kami anya'y lumiliko lamang ng kaunti, pero anyang kahantungan noon ay sa Diyos din. Yun ang sabi mo. Yun ang katwiran mo. Yun ang nasa sa utak mo. Dadapot ang banal na kasulatan din ang nagsasaad. May mga kaisipan ng taong ang dulo noon, kapahamakan. Bakit sinusunod mo ang iyong kaisipan, ang iyong nasa utak, ang iyong mga pangatwiran? Mali! Isa lamang ang nararapat sundin, ang dapat nating sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil po naman dito, bakit po baga naman sinasabi sa ating paksa, sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Ano nga po baga ang susi sa bahaging ito ng ating paksa? Ang emphasis po rito, ang dapat nating pakatandaan, bawat isang tao po ay may kanya-kanyang sinasanto o pinapanginoon na kanilang sinusunod. Kaya nga po, ayon din po naman sa Biblia, ano po ang paliwanag dito ng ating dakilang lumikha? Romanos 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo naman ay mga alipin yaong inyong tinatalima, maging sa kasalanan o sa ikamamatay? Dito po naman ang ating pag-uusapan ay ang ating espiritual na pamumuhay. Hindi na po ito pisikal. Hindi na po ito yung pakikipagkapwa-tao. Ito po naman ay yung ating ugnayan sa ating dakilang lumikha. Amen. Sinasabi mong merong isang Diyos. Sinasabi mong, oo, mahabagin ang Diyos. Oo, sumusunod ako sa Kanya. Oo, sinasambat, dinadakila ko siya. Oo, dinadalanginan ko siya. Dadapat ang tanong po naman natin, alin nga po baga ang tinutukoy na paglilingkod ng mga tao na hayag sa atin sa mga huling araw na ito, sa ikamamatay at hindi sa ikabubuhay? Ito po,
Mga kapatid, mga kaibigan, sana po maantig na. Sana po kahabagan na kayo ng Diyos o tayong lahat, maging ng marami naming mga kamag-anakan. Buksan na natin ang ating mga puso. Namnamin na natin ang mga talatang ito ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasaad ng banal na kasulatan? Tignan po ninyo ang ginawi ng bansang Israel. Basahin po muna natin ang nasasaad sa banal na kasulatan. Sa ikalawang hari po, 17:15. Pakinggan po ninyo. At ito po ang damdamin ng ating dakilang lumikha. At kanilang itinakwil ang kanyang mga palatuntunan. O binaliwala. Naglahad na po ng palatuntunan ng nararapat na gawin. Mismo sa kanyang bayang Israel ang ating dakilang Diyos. At ang kanyang tipan na kanyang itinipan sa kanilang mga magulang. O, nagbigay na ng 10 utos. Gumawa na ng nararapat kung ano ang gagawin. Kung ano ang susundin. Ano pa? At ang kanyang mga patotoo na kanyang ipinatotoo sa kanila. Nang sila'y magutom, nang sila'y naglalakbay, nagkaulan ng tinapay. Nang sila'y mauhaw. Ano ang ginawa? Yung basto ni Moses. Itinabig lamang sa bato, lumabas ang tubig at sila ay nakainom. Nagpatotoo sa kanilang mga magulang. At sila'y nagsisunod sa walang kabuluhan. Binaliwala sa kabila ng lahat ng mga kabutihan ng Diyos. Sa kabila ng pagliligtas sa kanila ng Diyos. Anong sabi? Sila'y nagsisunod sa walang kabuluhan. At naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nangangasa palibot nila ayon sa ibinili ng Panginoon na huwag silang magsigawa ng gaya ng mga gayon sapagkat ang ibang bansa na tulad na sumasakop sa kanila noon, yung nakapaligid sa kanila noon, may iba't ibang uri ng Diyos. Meron silang mga Diyos na bato, Diyos na putik, Diyos na bakal. Iyon ang tuwirang sinunod. Ano pa? Sa 16, at kanilang iniwan ang lahat na utos ng Panginoon nilang Diyos. Yan, tuwiran ng kinalimutan. Kinalimutan na at ang sabi ng ating dakilang Diyos, iniwan na ang lahat ng utos ng Panginoon at nagsigawa ng mga larawang binubuo. Yung ginaya yung mga bansang kalapit nila. Nagsigawa ng mga larawang binubo sa makatwid bagay ng mga larawang guya at nagsigawa ng isang asera at sinamba ang buong natatanaw sa langit at nagsipaglingkod kay Baal, kung sino-sinong Diyos ang kanilang mga pinaglingkuran. Yon ang kanilang dinadalanginan. Yon ang kanilang pinagpapakatirapaan. Yon ang kanilang mga niluluhuran. Kaya nga, maging tayong mga magkakapatid naman. Eto po, pakinggan ninyo mga kapatid. Sana po, tumalima tayo at tuwirang mayanig tayo. Saan? Dito po, sa aking babasahin sa inyo at sa aking sasabihin sa inyo. Ano po ang nasa saat? Nang sabihin ng ating dakilang Diyos, kinalimutan na, iniwanan na, ang alin, ang lahat ng utos ng Diyos. Ano po ang nangyari? Sa atin namang mga magkakapatid, baka akala ninyo hindi tayo nakagagawa ng katulad ng kasamaan na nagawa ng mga Israelita noong kapanahon ng yaon. Ano po ang nangyari? Kaya't maging tayong mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang espiritual na katawan sa huling araw na ito. Kapag tayo'y nakikisa, nakikisama, o nakikibahagi sa mga paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, may aasahan ba tayong pagliligtas sa Diyos? Mga kapatid, makinig po kayo. Alam ko ito nangyayari. Pagkat ako po ay isang saksi rin dito at madalas nangyayari sa akin ito. Maging nung ako'y nangangaral na, ito ay nararanasan ko. Ehemplo, may patay sa kapitbahay. Siyempre, nakikiramay ka, kapitbahay. Maya-maya po ay meron darating na merong krus.
May sunod-sunuran na yung kanilang asosasyon. May iikot doon. Iikutan yung bangkay. Pagkatapos po ay magre-ritual na sila. Alam po ninyo, siyempre, nasa salas din ako Totoo po ito. At hindi po ako nagmamapuri. Lumalabas po ako. Lumalabas po ako ng bahay nila. Doon na lamang po ako doon sa halos bakod na lamang nila. Madalas nga po, yung ibang mga nasa labas, nagtatanong sa akin, ewan ko kung naikwento ko na rin sa inyo minsan sa aking pagsasalita dyan sa Maynila. Merong nagtanong sa akin doon, dahil may dala pong krus pagkatapos dasal sila ng paulit-ulit, iniikutan yung bangkay. Sabi sa akin ng isang kapitbahay ko, Ross, yan ba merong kahulugan? Yan ba makapagliligtas? Yan ba may kahalagahan? Sabi ko, pakukuha ko yung Biblia. Totoo po yung, kinuha ko yung Biblia, malapit lang naman ang bahay namin. At nung pong gabing yaon, pinangaralan ko sila, purihin ang Panginoon. Lahat nakatunganga. Amen. Sabi ko, ang patay-patay na. Nung siya nabubuhay, dapat sinamantala niya ang paglilingkod sa Diyos. Ang isang patay, wala na siyang bahagi kailanman, maging sa mga nangabubuhay. Iintay na lamang niya ang paghatol ng Diyos. Pagdalangin, magpaulit-ulit na mga pagdalangin, pagsasalita, pagpupuri, walang kabuluhan. Kaya tayo pong mga magkakapatid, araw ng piyesta. Di po ba? Araw ng piyesta. Ano po ang nasa saad? Lahat ng inihahandog dyan sa mga Diyos-Diyosa na yan, ika'y nakikisa. Alam po ninyo, totoo po ito. Nang ako'y makaunawa nito, matanda na rin po ako. Siguro ako'y mga 35 na, 40 na. Kaya ako'y numero 1 sa mga piyestahan noon Totoo po yun. Yung mga pagkain inihahanda sa pagka-piyesta, tanungin mo may bahay, piyesta ni San Roque, piyesta ni Santa Magdalena, piyesta ni etc. Piyesta ni ganito, piyesta ni gano'n. Walang salitang piyesta ng Diyos. Puro piyesta ng mga tao. Puro kapurihan ng tao. Sino ba ito? Mga Diyos-Diyusan. Mga ginawa ng tao, mga pag-iisip ng tao, mga dala ng ng iglesyang kinagisnan. Kaya mismong sabi ni Rizal, kung mababasa ninyo ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal, anong sabi niya? Kayong mga kadalagahan sa Malolos, huwag kayong opo ng opo dyan sa mga pari natin dyan. Saliksikin ninyo, mag-aral kayo ang wika niya. Kasi nasabihin ng pare, sinusunod. At higit, nababala sa ating mga magkakapatid. Dito po, bago ko ibigay kay kapatid na si Rilo, ang pagtatapos ng ating pinag-aaralan ito, hayaan niyong basahin ko sa unang Korinto sa Kapitulo 1 at ang versikulo 19. Ang sabi po rito ay ganito, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Yung pong salitang iwawalat, isasabaliwala ko, ang ibig pong sabihin noon. Isasabaliwala ko ang karunungan ng marurunong. At isasawala ko ang kabaitan ng mga mabait. Nako, yung mga nagsisimba diyang mula sa pintuan ng kanilang simbahan ay nakaluhod. Pupunta doon sa harapan ng kanilang rebulto. Doon sa, ano ba tawag doon sa may... sa may podium. Yung pinaglalagakan ng pare, kung saan yung pare... Pulpito. Hanggang doon sa altar. Nakaluhod. Mula sa... Ako, sa Quiapo po, ang dami yan Pagkatapos mo naman, dyan sa Quiapo, kayong mga Katoliko, magalit din kayo kung magagalit kayo. Tingnan ninyo! Nakaluhod mula doon sa unang pinto doon sa harapan doon sa may rotonda. Tuloy-tuloy yan, nakaluhod yan. Papunta nga po doon sa pulpito. Pagkatapos, ano masasarubo? Daanan yung tumatawid mula doon sa Quezon Boulevard papunta doon sa, ano bang kalye yung, nalimutan ko na yung kalye papunta doon sa, papunta sa Avenida Rizal naman. Loob ng simbahan, daanan po ng tao. Anong kahunghangan? Ang bahay ng Diyos, kung ito man ay bahay ng Diyos, ay banal. Ang wika do'y ingatan mo ang iyong mga paa. Kapag ikaw ay nasa sa loob,
ng kanyang tahanan. Hindi. Saksi po ako dyan. Kaya ako po mismo nagdaan dyan. Hindi nga bahay ng Diyos yun eh. Tumawid nga rin po ako dyan eh. At eto, mahal pong kaibigang mga Katoliko, yan pong bakod ng simbahan dyan sa Quiapo. Manmanan po ninyo, tignan po ninyo, yung pong mismong bakod. Bakit po ang nakalagay dyan eh, rebulto ng mga baka, rebulto ng mga hayop, rebulto ng kung ano-anong nakakatakot na ewan ko ba? Bakit? Anong ibig sabihin noon? Diyos-Diyosan nila yun. Pero mo yung isa may sungay. Yung isa hindi malaman kung tigre o kabayo kung ano. Yung bakod mismo, bakod pa lamang. At katulad nga ng pamangkin itong aking may bahay, nung nakasakay ako sa kanyang kotse, paluwas kami ng Maynila, galing kami sa Victoria. Pagdaan ng bae, kailangan mong pagdating doon sa simbahan, nag-cruise. Siya nagdadrive, uminto muna at nag-cruise. Nang makalagpas na kami, ang sabi ko, bakit ka nag-cruise? Para maligtas sa mga impacto sa mga demonyo. Ang dinaanan natin. Simbahan pala ng mga impacto at mga demonyo. Sa bibig nila yan, para maligtas. Mga kaibigan namin, sisain po ninyo yung sarili. Dumalangin kayo diretsa sa Diyos. Pahabag kayo. Paturo kayo. Hayaan ninyong ang Diyos ang manguna, ang mabuhay sa inyo at dadalhin kayo sa kanyang kalwalhatian. At sa wakas, mga kapatid, ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ating mga kapatid, kung kayo ay nasa sa ganitong kalagayan, na kayo'y nakikisama pa rin, kayo'y nakikisamba pa rin, kayo'y nakikiluhod pa rin, dahil sa nakikisama sa mga Diyos-Diyos ang yan, ang wika po ng banal na kasulatan. Kahit ipanalangin tayo ng ibang kapatiran, ang mga ito ay hindi pakikinggan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa Jeremias 7:16, maliwanag po ang sinasabi ng Diyos, huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita, pakikinggan o hindi kita didinggin. Amen. Yan, mga kapatid, tayong mga nasa kaliwanagan, tayong tuwirang, pinagpala at kinahabagan, tayong bayan mismo, tayong katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ipamahagi ninyo ang katotohanan, ipamahagi natin, isigaw natin ang kalagayan, ang kabutihang ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang isa sa aking maipapayo, ito po ay mababasa natin sa aklat ng Isaiah sa 46:8 at ang versikulo 46:8 at ang versikulo 8 hanggang 9. Tignan po ninyo ang ganitong ating mababasa, 8 hanggang 9. Inyong alalhanin ito at mga pakalalaki kayo. Pero ninyo, galit na po ang Diyos dito. Inyong alalhanin ito at mga pakalalaki kayo. Isaisip ninyo uli, o ninyong mga mananalansang, sabihin ninyo sa kanila, dito sa mga nagsisisamba pa rin sa mga bato, sa mga bakal, sa mga kung ano-anong binubo ginawa ng kanilang mga kamay. Ano pa ang sabi sa 9? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang kaya ko. Isa po ang ating Diyos. Walang katulad ang ating Diyos. Amen. Ang Diyos ng wikat, pangangaral at sinalita mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na mananamba, sasambahin ako sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Tapos kung sino-sino kang, kung ano-anong kaisipan niyang ginagawa mo, mga kapatid,
Sana po ang aming dalangin. At ito nawa ang maging dalangin nating mga magkakapatid, na kung paanong ang bayan natin, ang buong mundo, ay tunay na nasa sa ilalim na ng sumpa ng Diyos. Nawa muli ito ay kahabagan. Nawa ang pagpapala at pamatnubay ng Diyos ay patuloy na makuha o maganap sa buong sanlibutan. Kaya nga po sa pagpapatuloy pa, ang isang tanong na ating nararapat na pag-aralan pa rin po at tuwirang ilagay sa ating mga puso't kaisipan sa kabuuan po ng ating paksa. Sino nga po baga ang tuwirang ipinakikilalang Panginoon na pinaglilingkuran ng napakaraming tao sa kanilang ikabubuwal, sa kanilang ikamamatay na espiritual? Ito po ang ipaglilingkod ating kapatid na minamahal, si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na lubusang nagbigay kay kapatid na Prospero, hindi lamang ng katalinuhan kung hindi ng katapangan, para maganap ang sinasabi ng Diyos kay Propeta Isaias 8:20, sa kautusan at sa patotoo. Binasa ni kapatid na Prospero ang mga salita ng Diyos, mga kautusan, pinatunayan na nagaganap sa mga nangyayari sa atin sa huling araw. Sa huling bahagi po, mga kapatid, sino nga po baga ang tuwirang ipinakikilala na Panginoon na pinaglilingkuran ng napakaraming tao sa ikabubuwal? Ang ibig sabihin, napakaraming mga tao hindi nila nalalaman, alipin sila ng kanilang sinasanto, pinapanginoon, pinaglilingkuran, pero sa ikamamatay nila. Ito po provocative. Kaya magagalit na naman kayo sa amin ano magagawa ko? Susunod muna kami sa Diyos na alisin kayo, pilitin namin, tanggalin kayo sa kadiliman, sa iglesia ng mga demonyo. Yan, very provocative talaga yan. Mga kapatid, wala kami magagawa. Patayin man ninyo kami, idemanda man ninyo kami, ipakulong ninyo kami. Sa anumang kalagayan, magpapasalamat kami sa Diyos. Ipakulong ninyo si kapatid na si Rilo sa Amerika. Mabuti yan. Ang kulungan sa Amerika, ang sarap ng pagkain at mas maraming makikinig kay kapatid na si Rilo sa panghangaral ng Ebanghelyo. Nakakulong ang mga tao ron Bibigyan ako ng pribilehyo ng gobyerno to convert this criminal into Christianity. Di ba totoo yan? Itong mga malalaya na libre, nasa Amerika, nasa Europa, naroon sa Pilipinas sa pamamagitan ng internet, hindi pa rin maniwala. Binabasa nila na ipinapahayag, pinakikinggan nila. Di lalong mabuti kung nakakulong kami ni kapatid na Prospero, solong-solo namin ang lahat ng tao. Marahil maraming manunumbalik sa Panginoong Hesukristo at magpapabinyag sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig po muna ng Panginoong Jesus na sabihin sa inyo na kami ay nangangaral hindi para sumama kayo sa amin, kay Cirilo, kay Prospero, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi. Maski na hindi kayo sumama sa amin, walang baliwala. Bakit? Hindi kayo ang Diyos na aming pinapanginoon. Ang pinapaglingkuran namin, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang bumubuhay sa amin. Siya ang nagpapakain sa amin. Siya ang nag-iingat sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga manugang, sa aking mga apo, sa aking mga kaibigan at kapatid sa iglesia na ipinapanalangin ni kapatid na si Rilo araw at gabi. Pinabanggit ko mga pangalan ng mga mahal ko sa buhay. Bakit? Naniniwala ako, sumasampalataya ako, na kung ako'y maglilingkod sa Kanya, babayaran niya ako. Ano ibabayad niya sa akin?
ang pagliligtas na ipinapanalangin ko. Sapagkat siya rin ang may sabi, mga magulang at mga kapatid, na kung anuman ang inyong hihilingin sa akin, ang wika ng aking Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran ko, siya ang aking amo, siya ang aking ama, siya ang aking Monsenyor, siya ang aking Papa, siya ang aking Panginoon, siya ang aking Diyos. Ano mang hilingin ko sa Kanya, ibibigay ko sa inyo. At hindi lamang yun, may garantiya. Isipin ninyo, tinanggap na ninyo. Bakit? Ako ay alila ng Panginoon Diyos. Binabayaran niya ako sa paglilingkod ko sa Kanya. Hindi lang naiintindihan ng asawa ko. Hindi lang naiintindihan ng mga anak ko. Hindi naiintindihan ng mga nakikinig. Bakit? Puro materialis puwertes ang mga tao sa lupa. Pero ako, naiintindihan ko. Nung iwanan ako ng asawa ko. Nung hindi ako sundin ng mga anak ko. Pero nalalaman ko, binabayaran ako ng Diyos. Pagagalingin ng anak ko, pagagalingin ng asawa ko, bibigyan ng mahabang buhay, pagbubuksan ng magagandang kapalaran. Hindi naiintindihan ng sino man. Puro materialis kasi mga tao. Kaya ano ang ating paksa? Bilang kabuuan, sino ka humahatol sa alila ng iba? 14:4, sa kanyang sariling Panginoon, natatayo siya o nabubuwal? Napakinggan natin, napakaliwanag, napakaganda. Binasa ni kapatid na Prospero Gonzales. Ang bawat tao, may kani-kanyang Panginoon. Ang bawat tao, may kani-kanyang pinaglilingkuran, mga kapatid, at sila'y binabayaran noong pinaglilingkuran nila kung paanong may materyang tao na empleyado ng isang kumpanya, Panginoon niya, ang manager niya ron, sinuswerduhan siya, akinsit katapusan. Sapagkat ang manggagawa, karapat-dapat sa kanyang kaupahan, ang wika ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ngayon, sa spiritual na kabuuan ng ating pag-aaral, para huwag tayo masyadong humama, sino ang tuwirang ipinakikilala na mga pinapanginoon ng napakaraming mga tao, pinaglilingkuran nila, pero sa ikabubuwal? Napakinggan natin, binasa rin ni kapatid na Prospero, Kawikaan 14, at sa kanyang 14:12, may daan tila matuwid sa tao, ang dulo ay impyerno. Kaya mali yung sinasabi ng marami, kahit na anong reliyon, kahit na anong iglesia, patungo rin sa Diyos yan. Kakamali kayo eh. Parang sinasabi ninyo yung paksa natin, kahit na sino amo ko, kahit na sino Panginoon ko, naglilingkod ako sa Kanya. Diretso ako ron sa aking kaupahan, sa buhay na walang hanggan. Mali po yun, mali. Kaya meron nga, na binabanggit ang ating paksa, sa Kanyang Panginoon, natatayo siya. O halimbawa, makinig tayo mabuti. Sino ba pinapanginoon ng halos buong sanglibutan? Unahin mo ang simbahang Katoliko, si Virgen Maria, si San Pedro, si Lorenzo Ruiz, si Kalunsad, daragdagan pa ng Papa raw sa Disyembre, gagawin Diyos-Diyosan. Sa Kanyang Panginoon, sa mga Katoliko, nakatayo sila kay Virgen Maria. Sa mga Katoliko, nakatayo sila kay Kalunsad, kay Pedro, kay Papa sa Roma, kung sino-sinong mga tao, ang karamihan, puro patay na. Yun ang kanilang pinaglilingkuran Naiintindihan ba ninyo? Dinadalangin na. Yun ang kanilang dinadalanginan, nakatayo sila doon. Mga kapatid at pero hayaan ninyo ang Bibliang sumagot. Meron bang maaasahan sila sa kanilang pinaglilingkuran bilang mga alila? Alila kayo niyan. Basahin natin. Awit 115:4. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan, eto na makinig kayo, ang kanilang mga Diyos-Diyusan, pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila may mga bibig, ngunit sila'y hindi nakapagsasalita. Mga mata meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, hindi naman nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi nakakaamoy. Meron silang mga kamay, hindi sila nakakatangan. Mga paa meron sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila. O ang bawat naglilingkod
bukod sa kanila, magiging katulad nila. Sa kanilang Birhen Maria natatayo ang mga Katoliko. Napakarami, sindami lang buhangin sa dagat. Huwag na nating isali yung mga protestante, may mga krus din, may mga larawan din. Nako, unahin mo na yung mga Katoliko, yan ang kinagisnan eh. At itong mga Katolikong ito, ang malakas pa ang loob, na magsasabing paghiwalay ka sa Papa sa Roma, impyerno ka. Mga kapatid, sino kang maghihiwalay sa tao sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? Wala kang karapatan. Hindi ka nga dapat tawaging Papa eh. Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Ikaw ang Antikristo eh. Sa kanilang mga Panginoon, natatayo sila. Yun ang kanilang pananampalataya. Nagkakamali lang sila ng pagkaunawa. Pananampalatayang demonyo. Provocative yan. Sasabihin ninyo, sinisiraan ko kayo. Sino ba ang nagpapatawag ng Ama? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong magpatawag ng Ama, ha? Iisa ang Ama. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Sino nagpatawag ng Monsignor? Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Rabbi, Guru. Ayan, isama mo na yung mga iglesia ng tao. Si Kristo, tao. Si Sugong Anghel, ang aming obispo. Mga kapatid at mga magulang. At yung iba namang iglesia daw ng Diyos. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Provocative ito. Hayag-hayag. Hayag na hayag. 2 asawa. Gayong sinasabi ng banal na kasulatan, mabuti ang magnais maging obispo. Ang obispo, kailangan asawa lang ng isang babae. Ngayon, magagalit kayo kay kapatid na Cirilo. Mga kapatid at mga magulang, sino susundin ko? Kayo? Hindi ko kayo Panginoon? Hindi ninyo ako binabayaran? Ayan, susunod ako sa aking Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbabayad sa akin ng buhay, kagalingan, kalakasan, kapayapaan, at higit sa lahat ng pananampalataya. Kaya nga sila, sa kanilang Panginoon, nabubuwal sila. Ano ba ibig sabihin ng buwal? Apokalipsis 21:8, sa mga mananamba, sa mga Diyos-Diyosa, ayan, sa mga sinungaling, ang bahagi, dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid. Sino tayo nga hatol sa kanila? Ayan. Hinahatulan ba natin ang mga Katoliko? Kaya ito karugtong ng nakalipas na Huwebes eh. Hinatulan ko ba ang simbahang Katoliko, ang mga membro, kung sabihin kong masama ang sumamba sa mga larawan? This is provocative verse ang wika ng mga mangangaral na mga protestante. Provocative. Bakit? Nakakasaling, nakakasakit. Kaya pag binabasa yan, naninira daw si kapatid na Cirilo. Ayan. Aklat ng mga awit, 115. Ang mga Diyos ninyo, may mata, bula. May tenga, bingi. May bibig, pipi. May kamay, hindi makagalaw, hindi makahipo. May paa, hindi makalakad. Aba, hindi lang bulag, hindi lang pipe, hindi lang bingi, paralitiko pa ang Diyos ninyo. Nakakatakot. Di ba kayo natatakot sa ginagawa ninyo? Ngayon, may sasabihin na naman ako sa inyo. Nung ako'y nag-aaral, 4 na uri ang tao, talagang mahirap makaintindi. Unang-una, yung moron, yung imbecile, yung tinatawag na stupid, at saka yung idiot. Sino kayo sa 4 na yan? Very provocative ka, kapatid na Cirilo. Hindi ko naman sinasabing idiot kayo. Hindi ko naman sinasabing stupido kayo. Hindi ko sinasabing mga gago kayo. Pero, sino ba ang Diyos ninyo? Ayan. Sino ang Panginoon ninyo na nagpapaalipin kayo, pero kamatayan ang ibabayad sa inyo? Kayo na ang sasagot. Nako. Na makatuwid ang huling-huling tanong natin, sino naman ang Panginoon ang marapat paglingkuran at magbibigay ng tinatawag na ikatatayo ng isang tao? Ayan. Ibig sabihin, hindi ka mabubuhal, hindi ka pababayaan, hindi ka itatapon sa impyerno. Basahin natin. O Israel, 115:9, tumiwala ka sa Panginoon, siya ang Panginoon, kanilang saklolo at kanilang kalasag. Kayo na nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at
kanilang kalasag, kanyang pagpapalain. Ayan, maganda sweldo. Maganda ang sweldo. Kanino? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid at mga magulang. At kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon. Ang mababa, gayon din ang mataas. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit. Putulin ko muna. Ano ba ibig sabihin ng palalaguin? 115, aklat ng mga awit, 14. Pag ako pala'y naglingkod dito sa Panginoon na aking kalasag, palalaguin ako. Promotions. Mga kapatid at mga magulang, lagi akong itataas ng Panginoon. Ang Panginoon ko hindi mandaraya. Habang ako'y naglilingkod sa Kanya, kamukha ng nabanggit ni kapatid na Prospero sa Efeso, naglilingkod akong hindi pakitang tao. Naglilingkod ako hindi para katuwaan. Naglilingkod ako hindi para marami akong kakampi. Hindi! Kung hindi para madala ko ang mga tao sa aking Panginoon para sila man pagpalayan, para sila man bigyan ng buhay, kagaling at kalakasan, para sila man ay mataas. Puro promotion. Mga kapatid, ang ibig sabihin, palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit. Kay sino pa? Ito maganda. Ito lagi kong inaasahan eh. Kayo at ang inyong mga anak, pinagpala kayo ng Panginoon. Sino ang Panginoon? Gumawa ng langit at ng lupa. Sino ba yan? Uno-uno ng 1. Ang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. 1, 2 hanggang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. At kung wala siya, walang bagay na nagawa. Sino itong berbo? Gumawa ng lahat ng bagay, langit, lupa. Lahat ng mga bagay, mga isda, mga ibon, at lahat, pati tayong mga tao. Nagkatawan tao ang berbo. Sino yung nagkatawan tao? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit natin natitiyak na siya ang Diyos, na siya ang ating Panginoon at tayo naglilingkod sa Kanya upang sa pangalan ni Jesus? Filipos 2:10, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa sa tubig. Siya ang ating Panginoon. Sinasabi ng mga apostol, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na buhay. Ito ang buhay na walang hanggan. Mga magulang at mga kapatid, napakaganda po at napakaliwanag. Kaya nga, tayo na mga Israelita sa Espiritu na nabautismuhan, pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Galatias 3:29, kung kayo nga na kay Kristo, kayo ang mga Israelita sa Espiritu at tagapagmana ng pangako. Buhay na walang hanggan. Ano lang ang iniibig ng Diyos na makita sa atin? Sapagkat kayo, mga kapatid, sa kanya pong Tesalonica 2:14, sapagkat kayo, mga kapatid, nagsisitulan sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Doon itinayo ang unang iglesia, anyo 32. Tamakatid baga kay Kristo Jesus. Tutularan na lamang natin. Tutularan na lang ni kapatid na Cirilo. Tutularan ni kapatid na Prospero. Tutularan ng aking kabiyak ni kapatid na Rosita. Ng aking mga anak kamukha ni Joel. Ng aking mga apo kamukha ni BJ. Tutulad na lang tayo. Saan? Sa mga gawang kabanalan. Hindi na kailangan ni kapatid na Cirilo, ni kapatid na Prospero, na magtayo kami ng iglesia at magpakilalang kami ang mga obispo at sumama kayo sa amin. Hindi! Nagkakamali kayo! Hindi namin pinag-iinteresan yung mga promotions na yan sa mata ng tao. Nalalaman namin, mga kapatid, hindi man kami parangalan ng tao, promoted kami. Kanino? Sa mata ng aming manager, ng aming presidente, ng aming pangulo, sa aming Panginoong Jesucristo. Dito namin kayo inaanyayahan, libre, walang bayad. At ibig ko, bago ako magbitiw ng pananalita, ibig ko, maunawaan ninyong lahat, sa iglesia ng Diyos, nakakagalaw si kapatid na Cirilo ng libre, walang kinatatakutan. Maging si kapatid na Prospero,
Wala akong sinisinong obispo. Wala akong sinisinong diakono. Wala akong sinisinong mga gestapo. Baka isumbong ako sa matandang kapatid. Nakaw! Kaya yung mga matatandang kapatid ninyo, yung mga obispong tao ninyo, layasan ninyo yan. Bumalik kayo sa tunay na obispo sa ating Panginoong Jesucristo. Dito, ako nasusunod. Kayo nasusunod. Kung lahat ng ginagawa natin naaayon sa kalooban ng Diyos, Isaias 8:20, kapag nangangaral tayo sa kautusan at patnoo, ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Napakaganda ng ating pag-aaral. Mga magulang, pagpalain tayo magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen! Maghahandog tayo sa Diyos na isang may kret, may spiritong awitin. Awitin naman natin ang bilang 26 sa himnaryo. Sa kanya pong unang estropa at koro po lamang, mangunguna sa panalangin si kapatid na Rosita. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. 26. O Cristo Jesus, alubha, mahabagin, sa iyong amis, dumarangin, ang himig ng puso, lagi na dumarating, sana'y pakinggan ang lilin. Pagkalalaming Jesus, dinggin ang aming loob, pusong dumudulog, pagpalain lubos. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po, Ama, ang Diyos na aming sinasampalatayan na sa umaga nga pong ito, Ama, ay nakatunghay sa bawat isa sa amin, sa dakong ito na aming mga kinaroroonan, sa bawat tahanan kung saan naroroon ang lahat ng iyong mga lingkod. Amen. Ama naming Diyos, amin pong sama-samang iniluluhod ang aming mga tuhod. Kalaki po, Ama, ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Pananampalataya, Ama, na naroon sa aming puso't kaisipan. Ikaw nga po, Panginoon, ang Diyos na nagkaloob sa amin ng pagpapal at pamamatnubay sa mga nagdaang araw, sa isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Siya nga po. Na amin pong nadarama, Ama naming Diyos, na hindi mo po kami, Ama, pinabayaan. Amen. Bagamat aming nasaksihan sa malayong dako ng aming inang bayang Pilipinas, Ama, ay sumapit ang nakagigimbal na mga pangyayari sa lahat ng iyong mga nilalang sa dakong iyon. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin po amang nasaksihan na hindi mo po pinabayaan ang bawat isa sa amin, Amen. ang lahat ng aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay, na naroroon sa dakong yun, Ama. Hindi mo po sila, Ama, pinabayaan sa gitna ng mga kapanganiban na laganap sa bansang iyon na kanilang kinaroroonan. Ama naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan. Siya po. Kaya naman po, Ama, sa umaga nga pong ito, naririto kaming iyong mga lingkod. Nagpapabot ng aming pong lubos-lubos o sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat, Ama. Higit na nga po, Ama, sa umagang ito, ikaw po ang may aming pinapupurihan. Sinasamba namin, Ama, ang iyong pong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen.
Ama naming Diyos, sa umaga nga pong ito, kami po'y lubos-lubos ding nagpapasalamat na muli mo pong niloob na kami makarinig ng iyong mga aral, ng iyong mga kautusan, mga aral na noong una pang nagdaang kapanahunan na may pinamalas mo na ang kagandahan ng iyong kalooban sa iyong mga naunang nilalang. Amen. Tumagos hanggang sa huling kapanahunan itong aming mga kinaroroonan. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Ama, Salamat sa iyo, Panginoon. na hindi mo po kami, Ama, pinababayaan. Amen. Ama naming Diyos, loobin mo po nawa sa bawat isa sa amin na ang mga aral mo pong ito't mga kautusan ng matanim na mainam sa aming mga puso't kaisipan. Siya nga po. Maganap namin ito, Ama, magampanan habang kami, Ama, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Talastas namin, Ama, na ang buhay at kalakasang iyong kaloob sa amin ay mayroong hangganan. Siya nga po. Gayunpaman, Ama namin Diyos, aming isinasamo, Panginoon, pagkalooban mo pa po sana, Ama, kami ng kalakasan ng aming pangangatawan, buhay, dagdag buhay na amin pong maipaglilingkod sa iyo pong banal na pangarapan. Amen. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, ang mga lingkod mong kinakasangkapan mo sa pagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, huwag mo po, Ama, sila amang pababayaan. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Kung maaari po, baga, Panginoon, dagdag na buhay ang ipagkaloob mo po sa kanila upang ang buhay na ito, Ama, ay kanilang maipaglingkod sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumurit lumwalhati sa iyo pong makapangyarihan at banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po isinasamo, Ama, na ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay ay lagi mo pong ipagkakaloob sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Saan man dako sila, Panginoon, mga naroroon, Ama naming Diyos, huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Apo. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na naroroon sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan. Ama naming Diyos, maging kaaliwan po nila ang iyong mga aral, ang iyong mga kautusan, maging kaaliwan nila, Panginoon, saan man dako silang lahat ng naroroon, na ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay ay laging naroroon sa bawat dako ng kanilang kinaroroonan. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Ama, Salamat sa iyo. na sa umagang ito, Panginoon, amin pong nadarama, Ama, na bagamat talos namin, Panginoon, na kami mga lingkod mong hindi po kasakdalan ang naging lakad sa aming mga nakaraang buhay. Siya nga po, Ma. Sa mga araw na nagdaan, Panginoon, ay naroroon ang aming maraming mga kakulangan. Nasulyapan mo ang bawat isa sa amin sa aming mga kahinaan. Ama naming Diyos, alang-alang po sa banal na pangalang ikinapit mo po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Ama, at linisin sa lahat ng aming naging kasalanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, bukas sa iyong makapangyarihang paningin ang laman ng aming puso't kaisipan. Hindi man po namin mabigkasin ang lahat sa umagang ito ng aming pananalangin, Panginoon, ay talastas mo ang lahat sa aming mga buhay. Nalalaman mo po, Ama, ang nasa ng iyong mga lingkod. Panginoon naming Diyos, kung iyo pong loloobin ang aming mga samot dalangin, sampu ng mga kahilingan ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at kaibigan, ay pong loloobin sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli kaming magkakahiwa-hiwalay na iyong mga lingkod. Amin pong samo, Ama naming Diyos, sa mga araw pang darating sa linggong daraan, sa aming mga buhay, muli mo po kami, Amang, gabayan ng iyong pong mapagpalang kamay. Lagi mo po, Amang, itanglaw sa bawat isa sa amin ng iyong pong makapangyarihang paningin. Amen. Talastas namin, Ama naming Diyos,
na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na nagiging ilaw namin sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Ikaw po, Panginoon, ang may makapangyarihang kamay na laging nagbubukas ng kapalaran sa iyong mga lingkod. Amen. Ama naming Diyos, kami po, Panginoon, ay huwag mo pong pagsasawaan sa aming sa tuwi-tuwi ng mga pananalangin sa iyo. Lalo tigit na nga po, Ama, ang aming samot dalangin sa lahat ng aming mga kapatiran na may mga katandaan na po sa buhay at ang iba pa po, Panginoon, ay nagtataglay ng mga karamdaman. Ama naming Diyos, huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang isa sa aming mga mahal sa buhay na naroroon po sa malayong dakong kanilang kinaroroonan, malayo sa kanilang mga magulang. Ang mahal sa buhay ng aming pamangkin na si Philip, Ama naming Diyos, dagdagan mo po ng buhay at kalakasan ng kanyang mahal sa buhay. Upang nang sa gayon, Ama naming Diyos, magkaroon sila ng kasiyahang magkasama-samang mga mag-aanak. Lalo tigit na nga po, Ama, kasama namin silang naglilingkod. Pumupurit lumuwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Panginoon po naming Diyos, ang lahat po ng ito, 10 nang hindi na po nasambitdan ng iyong lingkod. Amin pong sinasampalatayaan, loloobin mo po sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, magalang ko pong isinasamo sa iyo, aming Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos at pumamatnubay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito ay nanigluhod kami sa ipong harapan at kami po nakinig niyo po mga ginito ang mga aral. Salamat. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito. At gayon po, Panginoon, sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tanggapin niyo po, Panginoon, sa iyong harapan ang mga mumuting salaping amin na pagkayanan. Nawa ito'y magamit po ng iyong kapangasiwaan at lalong-lalo, Panginoon, ng mga tao na angailangan. At higit sa lahat, Panginoon, sana po mga salaping ito'y magiging sangkapan sa pagkasig po niyong mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lamang pong sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana'y huwag na kami pagsasawaan at sa mga susunod linggo na ay mabuhay, muli niyo po kami makita naglilingkod at maawi po ng mga may kasiglahan. Panginoon po namin Diyos, amin po sinasama, Panginoon, sa inyo, Ama, na ang mga lalaking talagod niyo po, Panginoon, sa mga araw na ito upang maghatig sa amin ay po mga banal na maaral. Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sila, Panginoon, na makatalinuhan nagmumula pa po sa ipong banal na kaitaasan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli, Panginoon, sa umaga ito ay magkakahiwalay kami mga kapatid. Iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba ay tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin aming patutungong haligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kailangan Ama, dahil dapat kami maasa na mga ito'y dadagin po sa amin, kaya po natin mga bagay, magalang po namin hiling sa dakilang pangalan ng Diyos sa aming Diyos lang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay walhati, anak ating purihin, Espiritu
At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabu-kabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa atin-atin mga tahanan, sa lahat ng atin-ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Higit na nga kay Ate Aureng, kay kapatid na Gloria at kay kapatid na Agi, sa kanilang patuloy na paggaling sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa ating mga kaibigan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak Sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawa kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawa kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawa kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus.